Today, I am joined by my longtime friend and classmate, a veteran journalist whose voice has been trusted by listeners for decades. She's covered everything from breaking news to the halls of the Senate. But her story doesn't stop there. Mag-isa ako. Mag-isa ko siyang nilabanan. Pero yung laban na ginawa ko, takot na takot ako kasi hindi ko alam gagawin ko eh. She also lives with extraordinary gifts, her encounters with the unseen, and even experiences with exorcisms. Parang kinwestiyon ko yung sarili ko no na, Lord, bakit naman ganun? Bakit ako? Yung nangyari sa atin nung college tayo, that was the first time? Yes, that was the first time. What? And wala akong idea na nasasapian na pala ako. We'll talk about her journey as a journalist, her challenges, and what it means to live between two worlds, the factual and the mystical. Dumating sa point na hindi na ako makapag-cover ng undas. Iyak ako, ba't ako nag-emotional? Please welcome to The Right Show on Record, Miss Conde Batak. Thank you for joining me, Cons, sa aking bagong podcast, The Right Show on Record. Ordinaryong topic na lang sa amin to. It's a thing of Pero, the past. Parang ganun. I think, and as mentioned by Conde, I think this is also the right time to share with everybody, with our viewers, paano ba ang buhay, di ba, ng isang ganitong may special skills, may extraordinary skills, no? Or for me, it's a gift na hindi ko alam kung paano mo kukontrolin, i-handle, and paano ba? How you see the world. Galing na sa'yo yan. So, una kong tanong, ako kasi, personal kong na-experience nung college kami, na-experience ko na, how do you call it? Na-possess. Yeah. Na-possess po si Conde during our film shoot or short film shoot. Short film, yeah. Nung college kami. Unang tanong, paano ba ang buhay ng isang taong may ganitong gift? Na may ganon. Siguro unahin ko muna, we're not trying to scare yung mga viewers mo. Pero siguro, we'll try to educate them to understand yung mga taong katulad ko. Okay. Kasi before, tinatago ko siya and takot na takot ako na malaman na, ganyan ka pala, weird ka, or baka may saltik ka sa utak, mga ganon. So, yun yung una ko naiisip. So, nung umpisa, sinusolo ko siya. Kasi wala namang ibang nakakakita, ako lang. Ikaw ba, alam mo ba na nakakakita ako noon? Hindi. Tinago ko siya. Wala akong pinag-sharean na meron akong, bigla akong makikita or may feel ako. Actually, you're the least na maisip ko na magkaganon. Kasi, alam mo, very outgoing si Conde nung college kami. O kung ano-ano sinasalihan. Kung ano ginagawa nito, dance troupe ba to? Dance, umaarte. Ano tanong yung nag-ano kayo sa cheer dance? Cheer dance, So lahat, ang daming ginagawa ni Conde. So nagulat ako, Conde, may ganito. Tapos very jolly, di ba? Wala sa character. Umpisahan ko nung bata ako. So, first, di ko alam kung anong edad. Siguro between 5 or 6. So, may memory na ako noon. So, nung time na yon nakakakita ako pero wala akong idea ng ghost or evil. Wala akong idea na gano'n. Pero may nakikita ako sa bahay namin na wala akong idea na multo or whatever kung anong tawag doon. Tapos I keep on telling mama ko na, Ma, meron tayong bisita. Andiyan na naman yung bisita. Nakaupo na naman sa sofa, sa sala namin. Hindi naman ako pinapansin. Ni mama mo? Anong reaction ni tita? Ay, ng mama mo? Yung naalala ko lang, hindi niya ako pinansin. So,
inisip ko lang kapitbahay namin yon na pumupunta. So yung itsura niya, i-describe ko So yung typical na parang white lady. Oo. Pero wala akong konsepto ng white lady noon. Oo. So white lady. So hindi mo alam na Hindi ko alam. hindi siya tao. Na hindi siya tao. Oo. Tapos poker face lang siya. And then all black lang yung eyes. Lagi ko siya nakikita. Tapos, since hindi naniniwala yung mother ko, lagi ako nakakita noon hanggang sa elementary ako, high school. Tinry ko ulit mag-reach out sa mother ko na, hindi ko biniblame yung mama ko Pero siguro eye-opener din sa mga parents na once na may sinasabi yung anak nila. Ilang taon ka pa nun? Elementary, siguro wala pa akong 10 nun. Yung first na experience ko na akala ko nga kapitbahay namin, mga around 5 or 6. Hindi ko siya makakalimutan. Kaya siguro hindi ka masyadong sineseryoso pa. Kasi bata. Oo. Tapos, hindi ko siya makakalimutan dahil nahulog ako sa hagdan dahil doon. Kasi, akyat ako sa hagdanan. So, as a typical bata, may style ako ng pag-akyat, ganyan. And then, pag silip ko, sumabay siya ng silip sa akin. So, nagulat ako. So, yun. Hindi ko siya makalimutan. So, alam ko sinabi ko yun sa mother ko. Pero, ewan ko, baka nakalimutan niya na. Tapos, grade 5 ako, elementary, nakakita din ako. Ganun din. Parang binabrush off lang ay hindi, bata kasi, ganyan. And then, high school, ganun din. Even sa kusina, sa kwarto, sa sala. Napakadalas kong bangungutin. Lagi ako may nakitang parang dark figure. Iba-iba. So, doon nag-start sa bahay. Hanggang sa, dumating yung college. Doon na-confirm ng nanay ko na totoo yung mga sinasabi ko. You call it third eye? Yeah. They called it third eye. So, I think yun. May sixth sense. May sixth sense. Yeah, sixth sense. So, siguro nandun ako sa part na sensitive yung sixth sense. Growing up, paano ako nabuhay? Anong pakiramdam na may ganun ka? Lagi ka nakikita, may nakikita ka everyday? Noong una, hindi ko maintindihan kasi since ako lang nakakakita, iniisip ko baka gawa-gawa ko lang ba yun? Baka may something lang sa mata ko. Yung mga ganon. Yung parang sinisisi ko yung sarili ko, ba't hindi nila nakikita yung nakikita ko? Tapos, bakit hindi sila natatakot pag nandun sila sa kwarto? Bakit ako lang? Diba? So, mag-isa ko. Mag-isa ko siyang nilabanan. Pero, yung laban na ginawa ko, takot na takot ako kasi hindi ko alam gagawin ko eh. Parang, habang lumalaki ako, lalong nag-grow yung fear sa sarili ko. So, instead na pag may narinig kasi ako dati na baka mahina yung faith mo because ganyan nga. Pero kasi lumaki ako na palaging takot kasi nga sa mga nakikita ko. Tapos recently nalaman ko lang na sa fear nag-feed yung mga ganon. Yung mga negative. So siguro as I grow. So it's not on the faith? It's not on the faith. Kasi di ba sabi nila, kapag mahina ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi. Na-trace ko rin na it's not on the faith. Kasi, parang kinwestiyon ko yung sarili ko na, Lord, bakit naman ganun? Bakit ako? Mas maraming masasamang tao. May pumapatay, di ba? May mga kriminal. Bakit hindi sila? Bakit ako? Na bata. Tapos, dumating sa point na ang dami ko na pinagdaanan. Mga faith healer, mga ganyan. Hindi ko na mabilang kung ilan yung attacks. Yeah. Siguro hindi naman naabot siguro ng 10. Basta. So, nung high school, naka-encounter ka rin? Nangalin ng mga ganyan, pati mga faith healers? Hindi, more on kita-kita pa lang. Nakikita mo pa lang. Nararamdaman, nakikita. Tapos palinaw sila ng palinaw kasi buo talaga sila na nakikita. Were you afraid at first? Parang natakot ka ba nung simula or talagang in-accept mo na lang simula? Hindi ko siya matanggap. Kasi nga walang naniniwala. Tapos hindi ko siya matanggap na bakit ko nakikita. Pag bigla akong nakita, magugulat na lang ako kasi akala ko tao. Tapos, hindi siya tao. Tapos may point pa na may inoferan ako ng prayer. Instead na, di ba, kung soul yon dapat magiging at peace siya. Pero hindi. What do you mean? Inoferan ng prayer?
Nung nakikita ko, habang nakikita ko siya, So you're praying for the nagpe-praying soul ako. of the person, Yes, of nagpe-pray ako. the ghost. Yes. But instead, minamak niya yung prayer ko. Wow. Yes. So, dumating sa ganung pang... Latin pa. Hindi. Kung ano yung Lord's Prayer, inuulit niya. Wow. Pero, minamak niya yung prayer ko. Siyempre, ako lang nakakita. So sinabi mo kanina na na-confirm lang siya nung college tayo. Kasi So, nasa PA na ako ngayon. Yung nangyari sa atin nung college tayo, that was the first time? Yes, that was the first time. What? Yes, that was the first time and wala akong idea na nasasapian na pala ako. Okay, so for context lang, as I mentioned earlier, ako yung isa sa mga unang witness ng nangyari kay Conde. Nag-shoot kami ng short film sa isang graveyard, cementerio. yes, cemetery. Sa cementerio sa, that was in Pasig? I think Or Taguig? para kasing Tipas. Where is it, Tipas? Pateros, I think Pasig it's or... Taguig. Oh, Tipas, parang Taguig. So, we brought, after that, naghumina si Conde. Hindi namin alam kung ano nangyari. Kala namin nagkasakit lang siya. We brought her, nung may isang may nagsabi yata, hindi ko na maalala actually, dinala na namin si Conde sa isang simbahan sa Santa Ana Church in Taguig. Then, hindi po siya tinanggap doon because according to the priest, hindi siya authorized, right? May mga tao. May ganun pala. May authorized May na mag-perform. authorized na tao na mag-perform ng exorcism. Exorcism is the right term, right? Yes, no? yes When po. you are, pinapalabas mo yung na-possess. So, dinala namin si Conde sa isang simbahan ulit sa Pateros. Ganun pa rin. Hindi siya tinanggap dahil hindi raw authorized yung pare. So, hindi ko na maalala kung bakit kami napunta after that church. Napunta kami sa isang faith healer sa Pateros. Basta kasi ang role ko kasi that time, ako yung nagbubuhat kay Conde. Sa sobrang bigat, sobrang lakas ni Conde. Hindi yun, alam nyo, hindi ako naniniwala. Hindi ganito yung size ko noon. Hindi ka pa ganyan. Super liit ko. Hindi ako naniniwala kay Satanas. Pero that day, doon ko nasabing totoo ang evil. Totoo ang ghost. Yeah, that's... Kasi, na-experience ko personally. Then after that, Cons, dinala ka namin siya sa pang faith healer. So, Doon ka in-interview ng faith healer. And it's not Conde. The name of the nag-possess sa'yo is Imelda. Kaya malinaw sa akin, in-interview ka Imelda, and that person died in 1927. Then, nagsosorry siya because nag-away sila ng tatay niya. Kaya hindi talaga mawala sa akin yun. Because, kumbaga, unique experience siya sa akin, for me. And I'm sure, Cons, wala kang naalala sa... Wala. Siguro yung mga kwento na lang namin. Puro fragments na lang. Yeah. May mga moments lang ako na naaalala. Like, nung bago yung attack, ang una kong naramdaman is biglang lumamig yung pa ako. As in, ang lamig-lamig. To think na ang init noon. Ang init. Kasi tapos nasa labas tayo. mainit na hapon, mainit sa sementeryo. Pawis na pawis And kami. ang naalala ko, parang magti 3 o'clock nung Yeah. nag-shoot tayo nung Correct. time na yun. So, sabi nila, witching hour, unholy hour, ang 3 o'clock. Oh. Diba? So, yun. Lumamig yung pa ako hanggang sa biglang sumakit yung tiyan ko na hindi ko na maintindihan. Akala nga namin may sakit ka lang Akala talaga. ko din, nagulat ako, as in, paakyat talaga siya, naramdam ko na hindi ko maintindihan. And then, bigla akong nakaramdam ng sobrang lungkot na hindi ko magets saan nang galing yung sobrang lungkot na yun. At naalala mo pa yun. Yung moment na yun, kasi may aware pa ako dun eh. Hindi ka pa, siguro naglalaban pa. Yes, parang ganun nga, naglalaban pa. Tapos hindi ko rin alam na nasa katawan ko na. So, ang naalala ko yun, bigla akong umiyak. Tapos, alam ko si Mama Rel, kung naalala si Mama Rel. Classmate namin. Yeah, yung classmate namin. Si Alam ko, nakaganon kasi ako sa Marel kanya. Arceo. Yes, so, nakaganon kasi ako sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, sobrang lungkot. Ang lungkot-lungkot, hindi ko alam saan nanggagaling. Tapos yung iyak ko, hindi siya yung iyak na normal, ano na eh, ano yun, wailing na siya eh. Yung parang namatayan na hindi ko maintindihan. Pasigaw na yung iyak. Oh, nag-iiyakan na kami lahat. Hindi ko rin alam. Basta ako I have to be strong kasi
Kailangan talaga physically maging strong ka kasi ako nagbuhat kay Conde. Isa ako sa nagbuhat kay Conde at tagahawak sa kanya. So, gabi. I mean, doon ko talaga na, totoo pala talaga. Ako din nung una, hindi ako makapaniwala. Kasi, After first time yun eh. What happened after that? After that, Na-close or what? hindi siya na-close. Naayos? Hindi siya na-close eh. Akala ko nga, dahil first time yun, hindi na mauulit. Naulit-ulit siya. Parang kailan ba naulit yun? Siguro after a year. Tapos ang napansin ko, may pattern yung attack or yung possession sa akin. Ano yung pattern? Ang pattern is tuwing Holy Week and tuwing Undas. Oh. Tuwing Holy Week and tuwing Undas. Kasi, eto So, totoo yun? Oo, may explanation din pala doon. Kasi Anong parang explanation? feast ata yun ng mga... Multo? No, nung mga taong ghost, hindi evil, naniniwala or talaga? or satanist, mga ganon. Oo. So, yun yung kanilang parang pinakamalakas. Kumbaga. So, kaya ramdam na ramdam ko sila sa mga panahon na yon. Pero during the normal days naman, nung time na nakakita lang, pero hindi ako yung nalalapitan. And then, gaya ng sabi ko, I live with fear all my life. So, feeling ko dun siya nag-feed. Kasi palala ng palala yung mga nakikita ko. You live with fear all your life. Fear on Sa mga yun. sa kanila. Sa kanila. Not fear on dying, fear on ganon, sickness. Hindi. Kasi, kaya ako takot dahil bukod sa palala ng palala yung mga itsura na nakikita ko, iba-iba talaga. And Talaga? I believe I'm hindi sorry. sila... Anong itsura? So, totoo yung mga nasa pelikula? Actually, yes. Yung Yung iba mga- naman ine-exaggerate nila, pero yes. Totoo yung itsura ng mga somehow. sungay, na demonyo. Sungay. May nakita ako once na maliit lang siya, na may buntot, na may sungay. Yung mga duwende. Duwende, wala ako nakita. Wala pa ako nakikita ng ganun. So And I think nga baka yung mga nakikita ko is more on the evil. Kasi di ba, paano ko ba masasabihin? Kasi Evil. like Si Satanas. ganun. Like ganun. Yes. Kasi, di ba, sabi ko sa'yo, may inofferan ako ng prayer, pero bakit puminak yung prayer So ko? yung mga napanood natin sa pelikula na babaeng white lady, si Sadako, like that, ng mga Yun naman medyo exaggerate. na yan. Pero that's, Pero ganun yung mga Ganun- itsura. ganun May yung mga mga ganun itsura akong nila. itsura. Meron din yung parang nalulusaw. Hindi, swerte nung mga hindi talaga nakakakita. I'm sorry to ask you this, may point ba na kinausap mo sila? Point like, paanong kausap na... Yung parang, bakit kayo bumabalik? Or ikaw na mismo in-encounter sila? May point ba? Hindi siguro. Kasi ang napansin ko sa kanila, once na di ba nakita ko sila, alam din nila na nakikita Nakikita, ko sila. Lumalapit sila. And yung energy na gusto nilang pumasok sa akin, yun yung nafe-feel ko. Kasi nagiging out of, na ako nabablanko. Tapos, nagiging mabigat na yung katawan ko. Unang bumibigat sa akin is balikat. Tapos yun na, parang nag-i-stop na yung isip ko. Na parang feeling ko may kumokontrol na sa akin na hindi na talaga ako. Yun yung time na aware na ako na eto na yung papossess na. Yeah. Pero yung una, hindi, wala talaga. Na-realize ko lang nung yung unang attack na-possess talaga ako. Nung parang sa katre, nakahiga ata ako sa katre. That noon. was after college na? Hindi, college yun. Yung moment lang na na-realize kung may nangyayari sa akin. Nasa katre ako, yung ating dinala niya ako sa faith healer, hindi ko maalala. Basta nasa katre ako na sofa. Okay. That day din. Tapos, tumingin ako kay Mama Rel. Sabi ko, Mama Rel, tulungan mo ako. Yun yung naalala ko. Kasi doon ko na na-realize na hindi na ako yun. Lumaban ka rin pala talaga. Yes. Pilit kong... May moment nga na nakita ko, ilan kayong may buhat sa akin. Hindi ko alam bakit buhat niyo ko. Ang dami namin. Hindi ko alam bakit buhat niyo Siguro ko. 6 kami. 2 kami sa kamay. 2 sa kamay doon. May sa paa, 4 And pa. eto lang di ba ang tangkad mo? Oo. Ilan kayong matatangkad? Ang dami, sir.
Hindi ko naman bagay maalala yung iba doon. Pero basta marami kami. At ang liit ni Conde noon. Nung college kami. Super payat ko. Super liit. Siguro mga 44, 43 kilos lang ako noon. Maliit lang ako noon. Ang gaan lang dapat ni Conde kasi kaya niyang lipad-liparin yung sa cheer dance eh. Diba? Pero that day, sabi ko, ang bigat ni Conde. That day, Cons. Pero, ikaw yung nagpaiyak sa aming lahat that day. Sorry. No, you don't have to say sorry. No, wala kang dapat i-apologize because it's not you. I know. We know that it's not you. No, pero talagang iyak lahat sa classroom namin. I mean, I'm just recounting our experience with that day. Iyak ako. Huwag ka nang, huwag kang maiyak, no? Ang dami nating pinagdaanan. That's part of your journey as, as someone may ganyang klaseng gift. And I'm sure na hindi ito yung first time. May mga sumunod pa ng mga araw, di ba? Yes. Nung nag-work ka na, Yeah, nung yun nag-work yung ako. worst because nag-work ka na, nangyari sa beats mo, di ba? Yes, dumating sa point na hindi na ako makapag-cover ng undas. Hiyak ako, ba't ako nag-emotional? Are you okay? Yeah, I'm okay. Na ano lang ako. Okay lang ako. Ngayon kung lang pumapasok sa utak ko na ang dami palang nangyari. Ang dami ko palang pinagdaanan. Ang dami. Kaya ikaw nga, you're the literal na strongest woman. May point pa na. Totoo. Kasi, alam mo, nung nakatrabaho kita sa RMN, I'm also the strongest man. Because ako yung laging tagabuhat ni Conde. Remember, ito si Angel nandito sa Angel. Oo. So, okay. Unahin ko, binuhat ko si Conde papuntang, Potenciano Hospital. Yeah, hospital. Dinala ko siya si Conde from RMN station going down from Dami talaga yung sasakyan hanggang hospital. Tapos pangatlo, this is not extraordinary. Nalasing si Conde. Naglasing si Conde. Kami pa rin magkasama. Tayo tatlo pa rin. Oo nga, no? Naglasing si Conde ng isang Holy Week sa Batangas, sa San Juan. First time. Ako ang nagbuhat kay Conde from Buhangin going to... So, konting light moment lang to. Pinapalight ko lang yung kwentuhan. I know, Cons, na hindi mo rin makakalimutan yung pagbubuhat ko. Tsaka puro first yun yung first ko uminom. First yun yung uminom. Lagi Isipin ka mo nandun. yun, nalasing na siya, binuhat ko na ng napakalayo from Buhangin to the hotel, tapos gusto niya pang umalis, bumalik sa Buhangin. Sabi ko, binuhat. Hindi sana naglakad ka na lang. Anyway, going back sana natin. Pinapatawa lang kita. Ayun, balikan ko lang. That was 2012. Yun yung huli kong coverage ng Undas. Kasi inattack din ako noon. That was November 2. All Souls Day. Undas, November 2. Oh my God. Yes, All Souls Day. Tapos, hindi ko alam kung nahalata nung reporter. I think si Kuya Manny Vargas yung reporter nung kasama ko. You were covering Undas where? Manila South. Lagi ako naka-assign doon. In Makati. Yeah, That's in Makati. Tapos, but that was not your first time na mag-cover. Hindi yun yung first time. Kasi nakapag-cover ako ng 2010. Nag-cover ka pa. 2010, 2011. So bakit nung 2012, doon sa Undas na yun? hindi ko rin alam. Hindi, ito pa. Kasi yung room may room kasi doon na tinambayan muna namin. Tapos doon nagtatanong ng information yung mga nawawala, yung hindi makita yung puntot, ganyan-ganyan. Tapos may mga lumang statwa. And I think hindi na siya blessed. Tapos sakto, hindi ko naman alam. Ito pa, kasi pag may nararamdaman ako, para akong namamagnet. Titingnan ko talaga. So sakto pagtingin ko, sa likod ng statwa, may lumabas. Sa likod ng statwa. Na isang? Para siyang nalulusaw. What? Babae, Tapos, lalaki? Hindi ko maano kung babae or lalaki. Basta para siyang nalulusaw. And then balik akong ganyan. Parang tama ba yung nakita ko? Kasi ang linaw eh. So, di-validate mo rin pala siya? Kasi, kasi tinatanong mo sarili mo eh. Tama ba yung nakita ko? Oo, Ganon. Parang gusto ko pang invalidate. Baka pagod lang ako. Ganon. Pero naramdaman ko na kasi nasa likod ko na. Oh my God. Gaya ng sabi ko sa inyo, pag may something ako na nararamdaman, bumibigat yung paligid ko.
Tapos lalo na yung shoulder ko. And then nagiging absent na yung utak ko. And then yun yung huli kong coverage na natakot din yung buong stasyon. Paano nangyari ba? Ang naalala ko lang nung medyo may ulirat pa ako, buti na lang mabait yung taxi driver. Kung naaalala niya, gusto kong magpasalamat. So, mag-isa ka lang? Mag-isa lang ako. Siyempre bilang radyo, mag-isa ka lang nga. talaga. So diba? wala kang kasama doon? Walang reporters na May reporter. na nagdala sa'yo muna sa ospital? Wala. Kasi nahiya ako. Oo. Takot and hiya. Kasi wala namang nakakaalam na nakakakita ako. So, mag-isa ako. Ang naalala ko lang, hinihila ko na pala, yung bang dinadrag ko yung sarili ko. And then habang palabas ako ng sementeryo, may mga tumitingin sa akin. Na hindi katulad natin? Yung mga, mga tao. Tao din. Kasi nga, hinihila ko yung paa ko. Oh no. Palabas. Parang hirap nung hilahin. Yes, kasi ayaw niya akong paalisin doon. Hinihila ka rin nila? Parang ganun. Ayaw niya akong paalisin. I think nga nung time na yun, nasa katawan ko na siya, na nilalabanan ko lang. Ito na. Ay muna. Nilalabanan ko lang siya. Tapos sakto na may taxi driver na mabait, na sana kung naalala niya to, gusto kong magpasalamat sa kanya. Sinakay niya ako and dumating sa time na nagsabi ako sa office na may nangyayari. Hindi ko rin ma-explain kung ano yung nangyayari. Tapos umiiyak na ako. Nung na-realize nila, alam ko kasi may background na sila dahil nagkwento ka rin. Diba before sa RMN, nagkwento ka rin. So tingin ko na-gets nila yung nangyayari sa akin. Ang kumausap ngayon, yung sa cellphone ko, yung driver na. So siguro binigyan nila ng direction kung paano ako ibababa, saan. Dinala ka sa station? Sa station ako dinala. What happened? And then, pagbaba ko noon, nandun na sila, hinata ka? Si Kuya Larry, sumalangit nawa. Si Kuya Larry ang sumalubong sa akin. And then, andun pa rin yung presence of mind ko, pero naninigas na ako. Na hindi ko alam na yung itsura ko is, ang haba ng hair ko noon. Mahaba yung hair ko. Tapos yung itsura ko daw, eto na, based on their description na, nakaganon lang ako. And then, parang, iba na daw yung mukha ko, nakakatakot na. Tapos sinakay nila ako sa elevator. Nagloko yung elevator. Oh my God. Di ba, iakit sa 4th di ba floor? old building pa yung office nyo? Iakit ako sa 4th floor. Ang nangyari, hindi umaakit sa 4th floor, bumababa. Ang elevator? Pabalik sa ground, yes. Ayaw umakyat? Ayaw umakyat. So you think may something din? Tingin ko may something din. Sila nagsabi sa akin tapos biniro pa daw nila ako. Kasi yung name ng guard na ng elevator is Rosario. Sinabihan ni Kuya Larry na, matakot ka dito, Rosario yung pangalan nito. Tiningnan ko daw yung guard and then tumawa daw ako. Iba na daw yung boses ko. Oh no. Tapos natakot na sila kasi akit baba lang yung elevator. Ayaw talaga umakyat. Ayaw talaga umakyat. So nilalaro ka? Parang nilalaro sila. Nilalaro sila. Ganon yung until such time, naiakyat din ako sa 4th floor, tumigil din sa 4th floor. Yun na, hindi ko na alam kung anong nangyari. So, anong kwento nila? Ang kwento nila, napamove ko yung baso. Oh my God. At nag-crack or nabasag. Kaya pala, after ng attack ko, takot na takot sila. Walang umuwi sa bahay nila, may mga nag-absent. Tapos, hindi ko alam nasira or sa isang ng kamay, nasira ko daw yung rosary. Lahat na rosary na binigay nila sa akin, nasira ko daw. So, bakit walang effect sa'yo yung mga holy? Actually, may effect kasi nakita nila rosary? Nasasaktan ako eh. Kahit holy water? Nung aware kapag ako. Ka na? Wait. May moment pala na ibang attack naman to Ibang attack. Ibang sa camera naman nangyari. This is in Batasan? Yes, Batasan. Ito yung Holy Week naman. Pa-Holy Week. Oh. Ano naman ang Iba naman Teka, gusto mo tapusin mo muna yung ayun, sa office. Yung sa office after that, wala na? Sa office, after that, na-break mo yung mga rosary. Oo. Paano nila naayos yun? Paano ba? I think may yung pari na friend namin. Kasi since... Pinapunta yung mother mo? Pinapunta yung mother ko. Yung priest? Since yung mga pari undas, di ba minsan wala sila sa church? Yeah. Sakto merong isa. Pero siguro
scared din siya dahil Authorized ba siya? hindi eh. Pero kasi wala nang choice. Parang wala na kaming So paano pagpipilian. paano niya naayos yun? Ang sinabi sa akin, sabay-sabay silang nag-pray ng Lord's Prayer, yung Our Father. Kailangan di sila ma-distract. Uy, sinong sila? Lahat ng Yung mga empleyado. Oo, nakapaikot ata sila sa akin. I can imagine si Ray Vales. Si Kuya Ray Albesa. Si Kuya Albesa Si Sir Rod. Ayan, eto pa, yung mga malalaking lalaki din yung kumukontrol sa akin na hindi din nila ako makontrol dahil sobrang lakas nga daw. So hanggang naayos ka? Hanggang sa naayos ako. Tapos ang napansin ko... Paano sila lumalabas? Paano sila... Ano yung magti-trigger sa kanila para mapalabas sila? Ang napansin ko lang, basta wag silang madidistract kasi dinidistract yung dasal nila eh. So, kailangan tuloy-tuloy kahit ulit-ulit yan. Tapos dumating sa moment na nung nagkakaulirat ako, nakita ko sila nakapaligid sa akin. At naramdaman ko na humihina yung nasa katawan ko. Tapos umokay ako. Pero hindi agad kasi para akong nagtrabaho na hindi ko maintindihan nun. So, yun lang yung naalala ko na ginawa nila na inulit-ulit lang nila yung prayer, walang bibitaw, kasi humihina, nakikita nila humihina. So, yun yung tingin ko na powerful lang prayer. Hinahawakan ka? Hawak-hawak ako. Tapos nakapalibot yung mga empleyado. And then ano pa, yung sa camera naman, sa paano camera nangyari naman, dami no. Sabi ko sa inyo, kukulang Isang beses lang yung camera? Yung camera, once lang nangyari yun. Pero, ito ba yung sinabi mong lumutang ka? Yes. Pero hindi ako ang Siyempre, nakwento lang yun sa akin. Siyempre, hindi mo maalala yun. Nakwento pero paano ka lumutang? Hindi. That's Ito na yung iba na yung language na sinasabi ko. Ano daw ang language? Hindi nila maintindihan pero nag-react ako sa Spanish. Sabi nung friend ko na isa din na taga-camera na nag-pray siya ng Spanish. Oh, magaling siya mag-Spanish. So nag-pray siya ng Spanish? Pray siya ng Spanish. Tumingin daw ako tapos sinagot ko siya. Hindi ko alam kung anong sinagot ko. At Spanish siguro? Hindi siguro. Tapos tinanong niya ako kung may alam ba ako. Sabi ko wala. Wala akong alam. 1, 2, 3. Yun, alam ko yun. Yung mga basic na pero yung nagalit daw ako at sumagot ako. Parang iba-iba daw eh. Parang tunog Latin, tunog German, at tunog old language daw yung naririnig nila. Hindi ko alam. Paano ko siya nasabi? Paano mo nasasabi yun? Kung ang multong pumasok sa'yo ay Pilipino. May ba? Hindi ko hindi ba maano? Hindi. Kasi kung evil, wala namang... wala na ba yun? Sorry hindi ko... Hindi ko alam eh. So kung ang evil, kapag naging evil na, multilingual na? Nahirapan ako doon hindi ko alam eh. Siguro malalang level na kasi ibang language na. Diba? Na hindi ko hindi ako aral. Hindi ako marunong. Hindi ako nakakaintindi. English, Tagalog lang ang alam ko. So, yung kaninang tanong mo na kung nagre-react sa mga holy. Yes. Yes, nagre-react. Nagre-react sila sa holy water? Yes, nagre-react. Holy rosary? Yes. Holy Bible? Yes. Even prayer. So, totoo pala yun? Yes, oo. Kasi, yung may ulirat pa ako, hindi ko maalala kung anong pang-ilan na attack ko yon na may naglagay sa kamay ko. Ang init niya, sobrang nasunog init. Ka? Yung parang sa movie na basta ang init, hindi ko siya maintindihan. Para akong napapaso na hindi ko, even the picture ni Mama Mary. So nagre-react siya sa image? Nagre-react siya sa image. Kasi I think, na-bless nga ng simbahan. Kasi may moment din na pinahawak ako dun sa, sa image. Picture lang yun Yes, And ang sakit niya, para siyang maliliit na karayom na ang init. Ganun yung naramdaman ko. And then agad kong inalis. Tapos naiyak ako kasi bakit ako nagre-react? So alam ko na may something sa katawan ko. Kasi kung normal na ako lang, kahit hawakan ko yan, wala akong mararamdaman. So nung nag-react yung katawan ko, ibig sabihin, may something na sa loob ko, sa katawan ko. And yung attack sa camera, it started 11 a.m. Nag-end siya mag-8 na ata. Ganon siya katagal. And akala Wow!
What do you mean how? How 11 to 8 p.m.? Parang around 7:30. So, hindi sila nakapagtrabaho doon. Na ano talaga. Nagulo. Alam mo, kung gaano ka... Hindi kita sinisisi ha. Alam kung gaano ka... Ano doon? Kabigat. Yung nangyayari. Yung mangyayari pag may isang na ganyan. Sobra. Talagang titigil ang... kasi ang buong workplace or operation. Like yung nangyari sa XL. Sa station. Sa station, sa RMN. Oo. Alam mo yung half ng mga tao nakatutok sa akin and half nagtatrabaho. Tapos palitan sila. So, nung una, hiyang-hiya ako kasi bakit diba ganun? Ang hirap na, no? May nag-radyo. So, how can they focus? Diba? Kung may nag-radyo, tapos may nag-exorcism dito. Oo, yung naghalo-halo yung takot. Sabi Tapos nga, kailangan may gawin ka. So, ganun din yung nangyari sa camera. Palitan din sila. And yung moment na sinabing lumutang ako, ang nandun lang is, banggitin ko ba yung name nila? Sige. Si, at saka si... So, parang sila yung pinabantay sa akin. Akala ko nung una nagjo-joke sila na, "Uy, bunso, lumutang ka." Sabi ko. So, saan ka pala noon nakalagay? Nasa upuan ako. Yung upuan, sa radio booth? Sa radio room. Radio room, sorry. Nandun. Tapos, so nakaupo So, yung mga ako. kasama mo that time, nasa Parang, coverage? Andun lang din sila. Sinong pinabantay? Pinabantay, kasi parang ilang oras na yung nangyayari yung attack. Meaning pinabantay, pinahawak sa'yo? Oo. Kasi parang humupa ako eh. Parang napagod or what. So, in those incidents, nakilala mo kung sino yung mga pumapasok? O sino yung magtatry mag-ano sa'yo? Hindi ko... Kasi ako, nakilala namin yung first incident, di ba? Kasi ako yung nandun sa tabi mo. Tapos, ini-interview ka ng faith healer. Sinasagot nga, pangalan Imelda. She died in 1927. Ito hindi. Lalo na yung iba yung language na sinasabi ko. Hindi rin na-interview? Hindi, walang ganon. Hindi ko alam kung paano yung naging, kung ritual man. Kasi that time, faith healer din yung nakuha nila. Yeah. And since then, yung faith healer na yun na yung palaging, hindi ko alam kung gumagamot ang term, tumitingin sa akin kapag may attack. Ito naman ang sabi niya sa akin ng faith healer, "Ang liwanag mo, tagus-tagusan ka." Tapos gusto niya akong dalhin sa bundok yun. At Good Friday niya ako gustong dalhin. Makiling ba yun? Banahaw? Banahaw ata. Banahaw in Quezon? Parang, oo. And then Good Friday. So nagets ko na gusto niya akong gawing medium. Kasi nakita niya ang liwanag ko daw and tagus-tagusan. What do you mean daw? Siguro nakikita niya na nagpa-pass through or attracted or siguro super open yung sixth sense ko. So nakikita niya. And then, ilang taon na siya yung tumitingin sa akin tuwing may attack ako. Napalala ako ng palala. Na dumating na nga sa point na lumutang na ako, na hindi ko alam, na iba-ibang language na nga yung sinasabi ko, na nakakapanakit na ako. Sa ilang taon na nangyayari sa'yo yan, nag-a-attempt ka ba o may ginagawa ka ba para makuha ang kasagutan? Bakit ikaw? Bakit nangyayari sa'yo yan? Bakit? Yung may mga ginawa mo? Ano mga ginawa mo para para maintindihan ko para mas maintindihan yung mo sitwasyon ko na hindi ko to gawa-gawa. Oo. Yung pinakamalalang attack ko sa camera nga, may friend ako doon na journalist din na malapit din sa simbahan and then nilapit niya ako sa isang exorcist na pare. So nung time na yon, 'di ba, may faith healer na nagpagaling, nagpahupa. Akala ko nawala na. Yung gusto kang dalhin sa Banahaw. Pero alam mo ba, hindi niya inalis, kinulong lang niya sa katawan ko. Kaya pala... Sino nagsabi na hindi ka, yung nakinulong ka lang? Kasi nung binisita ko yung pare na exorcist, interview muna nangyari. In-assess niya muna ako. Hindi niya, kasi pwedeng mentally, baka mamaya schizophrenic lang ako. Kasi di ba yung kung ano-ano naririnig, nakikita. Pero na-trace na yung sa side ng parents ko. Hindi ko lang babanggitin kung kaninong side. So they practice witchcraft. Okay. So generational siya. Na parang hindi ko alam kung it's a curse? Parang yung curse or yung karma
ano sa, Ang galing na trace ni pare. kasi nga in-interview muna ako. Tapos andyan yung mama ko, tinanong din. So, yun, may kinalaman pala doon na hindi naman ako nagpa-practice ng ganun. Tinanong din ako ano yun, yung may baso, ano ba tawag doon? Ouija board. Ouija, yeah. Or Tinanong ano ako. doon, yung glass? Yung mga ganon. Yung nagtatawag ng spirit. Kung nung bata ako, nag-attempt ako kasi pwede din pala yun na maging reason bakit may gumugulo sa akin. Pero wala akong ginawang ganon. Tapos, yun, na-trace, na-interview din andyan yung mama ko, ako din. So, yun, generational siya. So, na kahit nalaman. hindi ko ginagawa yung ginagawa ng mga kamag-anak ko. The karma or the curse. Nag-bound sa akin. Oo. So, ganun Na yung ipamana sa'yo. So, yun yung parang legacy ng ancestors mo parang, sa'yo. oo. So, yung ganun na nakakakita, na pwede ako mapossess. Kasi kung sasabihin, Bakit hindi ko get sa. Na bakit ako? Sa'yo yung pagiging, yung gift na yan, pero yung sa ancestors mo ay witchcraft. Two different things yan, ha? Pag witchcraft is pangungulam, panggagamot. Iba yon sa pambabarang, di ba? sa possession. Di ba? Kasi, ano ba, I don't know, ha? Tama ba ako? Magkaiba yun. Pero kasi, hindi tayo sure kung anong power meron sila, kanino galing. Because may evil din Yes, factor doon. yes, oo. Kay Lord ba galing yung power nila? O hindi tayo sure. Kasi on curse, ang pambabarang ay may evil, Panggagamot, even panggagamot. I'm not saying all. Kaya saan ba yung ano mo? Nung probinsya, mga Bisaya sila. Hoy, hindi kami ganun, ha? Hindi naman, pero, di ba, doon ko na, Sa secure, joke lang. hindi naman, hindi ko na sige, nababanggitin. yung But nabanggit anyway, so yun, doon nung na-trace, tapos mula bata ako, kinuwento ko, ang dami kong nakikita, dinescribe ko. Oo. Tapos, yun nga, kung mentally unstable ako, bakit ganun yung force or yung strength na meron ako na nakaya ko yung 6 na lalaki na malalaki, hindi nila ako kayang buhatin. So, Anong sagot? na-rule out na Mental. no, na totoong talagang na-possess talaga ako. Na-rule out yung mental. Na-rule out yung mental. Oo. Pero more on spiritual. Spiritual, oo. And then, right there and then, kasi may binigay sa akin yung healer eh. Yung pare. This is the exorcist. No, yung exorcist na Pare. ini-interview ako. So, may binigay yung faith healer sa akin. Pinakita ko kay Father na ito po yung binigay. Para siyang rosary pero hindi siya rosary. Ano sabi? Tapos may prayer din na binigay sa akin na Latin. Yung faith healer. Faith healer, pero may Hail Mary pa nakahalo. Pero putol eh. Tapos Latin na siya. Ano sabi ng pare? Ang ginawa, yun muna yung in-exorcise ng priest. Yung mismong na yun. Yung mga yung parang rosary. paraphernalia. Oo. Tapos, habang ina-exercise or nire-ritualan yun ng pare, nag-react katawan ko. Meaning? Nanginig ako. Tapos yun na. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Yun na pala yun. Meaning? Anong Nasa katawan ko pa rin pala. So, ang ginawa nung... Naalala mo, ha? Yung moment na yun. Kasi nung nanginginig ako, habang... Anong ginawa? Nasunog? Ay, hindi naman. Parang... Dinasalan lang? Dinasalan na may holy water. Tapos may booklet kasi si Father na binabasa. Na yun ata yung prayer. Nag-react ako. Nagulat ako na nag-react yung katawan ko at nanginginig ako. Tapos yun na. Yun na pala yun. Kasi nablangko na ako. Hindi ko na alam. Possessed na naman ako. Tapos? Yung pala tinrap lang sa katawan ko. Kung ano yung sumapi sa akin nung nasa kamera ako. Pero i-clear ko lang hindi ko sa camera nakuha yung kung ano mang sumapi sa akin. Galing kasi kami sa press con noon. And doon lang ako dinala kasi yun yung pinakamalapit. Okay. Na baka maging okay ako. So doon ka sinapian sa event? Sa event. Sa press con na yun. Sa venue. Saan ba yung press con?
sa may circle nakalimutan ko na kung ano sa yun. Quezon City Circle? Yung laging kapihan doon? Yeah, oo. Doon. Sa CR doon. Oh no. Nag-CR lang ako. Maraming kainan dyan. Ang dami doon. Lagi may preskon nga doon Yun, doon. Sa CR ko siya nakuha. no. Tapos dinala ka sa camera. Kasi baka pag iniwan ko doon, baka hindi naman sumunod. Pero Okay, hindi. going back to doon sa priest na. Inano ka na ng priest. Na-possess ka ulit. Ano nangyari? Nawala na yung multo. Ay, yung evil. Yeah, parang ang nangyari, di ba, na tinrap lang nung healer. Tapos, siguro it lasted 2 hours. Nawala. Yung ritual na ginawa, bago nawala, kasi nagwawala daw talaga ako. Tapos yung mga sakristan, andun na tumulong. Parang nasa isang room lang naman kami. Tapos andun yung mama ko, yung dalawa kong friend. Tapos may mga sakristan na tumulong kay father. So, yun na yung nangyari. Nung naging okay ako, nawala na yung nasa katawan ko, may hindi ko alam kung cleansing ang matatawag doon, pero may process akong pinagdaanan para totally i-cut ko yung ties doon sa mga relatives na gano'n ang ginagawa or i-break yung curse. So, sinunod ko siya wholeheartedly. Okay na siya. Simula nun, parang almost a year wala akong naramdaman. Wala na akong nakita. Nakakatulog na ako ng maayos. And then, ang napansin ko lang, every undas talaga at Holy Week. When was that dun sa pare? I think 2015, 2016. So since then, wala ka ng incident ng exorcism, possession, actually, paranormal? Nasundan ulit siya. Pero it took like after 2 years. What's the ano yung reason? Bakit akala ko okay na siya? Sinabihan ako ni Father na baka babalik. It could be a curse, it could be a gift. Ginanon niya ako. But how, ikaw personally, ano yung patingin mo sa sarili mo? Ngayon? Yung ngayon siguro... Do you consider it as a blessing, a burden, or what? Ngayon, hindi siya burden sa akin. Kasi number 1, nawala yung fear ko. Kasi alam ko na yung gagawin ko. Na kung ano yung dapat kong gawin once na may makita ako. Very bihira na rin naman na ako makakita. Hindi na katulad dati na everyday, mayat-maya sa bahay. So, lumaya ka na. Parang napalaya ako. Sa multo. Parang tugtog ng multo. Or, tapos, nagkaroon pa rin ako ng attacks noon. Pero ang napansin ko, yun nga, yung pattern nga na undas or Holy Week. At saka kapag sobrang hina ng katawan ko, yun yung napansin ko. Kasi nangyari ulit siya nung last election. Election? Last election, 2022 election. Paano nangyari? Ang nangyari naman noon, syempre pagod. Tapos... Normally, so nangyayari sa yun pag pagod ka? Oo. Pag gutom ka? Pagod, gutom, walang tulog, at saka meron. Meron. Yes. So yun yung mga very weak yung katawan ko pala noon. Trigger factors, tama ba? Yes, oo. Na parang mahina yung katawan ko. Tapos, pagod yung pa. So, siguro as self-assessment ko na lang, hindi ko siya masabing curse, hindi ko siya masabing blessing pa sa ngayon. Pero siguro, yun nga, nasabi ko, hindi na ako takot. And siguro hindi na rin ako takot na ikwento Yeah, naging open ka na ngayon. Naging open na ako. And then, ini-educate ko na lang yung mga nagtatanong sa akin, ano yung dapat gawin. Yun nga, sinabi mo rin yung mga nagtatanong sa'yo, how do people react? Especially sa, alam mo yun, nakakatakot na ano. Ako kasi, you know what, sa dami natin ng pinagdaanan, ginagawa ko na nga lang na joke Pero una talaga, na-shock ako. I mean, sino bang college student lang ako, nagugulat. Natutrauma ka talaga. Hindi ako makatulog ano nun. Ano ba itsura ko noon? Hindi ko alam Ayoko na lang ikwento. This is not my story. This is your episode. But what I'm telling you is that
dinadaan ko na lang sa joke. But of course, I'm always here. Lalo na kung kailangan mo ako ng tulong dyan. Pero, as in, grabe yung pinagdaanan mo. Kung ano man, ako iniisip ko na lang dyan, kung ito yung pakiramdam ko na isa kong, technically audience lang ako, witness lang ako. Paano pa kaya ikaw? So I have to understand. I have to put myself in your shoes, di ba? Parang paano kung ako ikaw? So kailangan talaga ng empathy. Kailangan talaga ng compassion sa lahat ng tao. But how about the other people? Especially those, may mga aminin natin, may mga tao na mandidiri, manatakot, o what? In fairness naman, nung una, syempre magsusorry ako kasi hindi ko sadya, hindi ko alam yung nangyari. Pero yung nakita ko, it's more of hindi takot, awa. Naawa sila kasi yung katawan ko nga ang liit-liit. And then, dumating pa sa point na parang bumabaliktad ata yung katawan ko. Nagle-letter C daw na pabaliktad. Parang paano nangyari yun? And then, more on awa, hindi siya fear. Na parang they care. Yeah. They more on Curious pa sila nag-aalala. Tapos, in fairness sa mga tao, nagtatanong sila anong pwede nilang gawin once na maulit. Yeah. So, at ito pa kasi doon ko pa nalaman na, hindi lang pala ako nag-iisa kasi may iba, yung pinsan ko, yung ganto rin ng anong ginawa, anong prayer ang binigay sa'yo. So parang ikaw yung go-to girl. Parang kapag ganon. May mga ganyang insidente, tatanungin. Oo. So tawagan nyo si Conde pag may nangyari sa inyo. Ganito po yung niya, ganto social yung media. gagawin. Ito yung tatanungin ninyo. Oo. Tapos ang una kong ina-advise sa kanila, hindi ko naman nila lahat yung mga faith healer, no? Pero majority of them, saan ba galing yung power? Yeah. Diba? So your advice is choose the church. Kahit ano ka, Christian, Catholic, kahit ano pang... But how do you find or how do you know that this priest or pastor or a certain priest or pastor is authorized? May mga may mga shop ba tawag doon? Paano malalaman yan? Actually, alam ko meron Ang silang... hirap nun di ba? Oo. Nung time kasi na may pinuntahan akong exorcist na pare, parang 5 or 6 lang ata sila. Dito hindi ko alam kung Metro Manila or sa Philippines, basta ang konti. Pero ngayon, ngayon alam ko dumadami sila. And even yung mga pare na sa parokya, parang may mga basic knowledge sila na kung anong pwede nilang gawin. Pero siguro mapapayo ko lang, yung pareho ko na nakaka-experience, pumunta kayo sa simbahan, mag-seek kayo ng help, ano yung dapat na gawin. And syempre, sa mga pamilya, magulang, kapatid, na alam yung may ganito yung sister, brother, or anak nyo, mas kailangan nila na suportahan. Huwag nyong i-invalidate kung ano yung nakita, ano yung naramdaman. Pakinggan nyo sila. Kasi yung nangyari sa akin, sinolo ko siya hanggang sa lumala na ng lumala. And then biglang... You have to be open to your friends, family, no? Hindi ako nagkukwento, diba? So, biglang nabulaga ko na lang kayo. So, yun. Wag nating invalidate kung ano man yung nakikita. Pero ngayon, nakakapunta ka pa rin dun sa nakakapunta ka na sa mga areas. Wait, before that, ano ba yung mga areas na dapat iwasan? Ako, hindi pa ako ulit nakakapasok sa sementeryo. May time kasi na pumasok ako. Saan yung mga areas na malakas sila? Aside sa sementeryo? Simbahan, meron din? Sa simbahan, meron din. Mas marami bang mga demonyo doon? Ngayon, hindi ko masyadong alam na dahil since na Na ano mo na? Parang na-control ko siya. So can you say 100% controlled mo na or wala na? Hindi ko masabing wala na kasi may time na nakakakita Nangyari ako. ka. Nakakakita. Pero siguro controlled mga 90-95%. You? Oo. You're the one in control? Na in control. Kasi katulad ng last time, eto recent so lang. So before, ikaw yung nakokontrol nila?
Ngayon ako But na. now, you're the one in control I'm na. not allowing them to enter me na. Kaya mo na siyang isarado. Yes, kaya ko nang i-shut down na Okay. no. And then, syempre, dahil nawala na yung takot ko, I think na-feel din nung kung ano mang entity na yun na, Paano yung nag-evolve yung takot mo? Parang for example, kung dati ba, paano mo napawala siya? Kumbaga parang, anong ginawa mo? Like, nagkaroon ka rin ba ng self-reflection? Kinilala mo pa sarili mo? Or nung habang nagmamature ka, mas nawala yung takot mo? Or what? actually siguro yung ano din, nakatulong sa akin yung simbahan. Kasi nakita ko kung gaano ka-powerful yung prayer, kung gaano ka-powerful si Lord. Nung nalaman ko na ganun siya, natakot pala tong mga to kay Lord talaga. Doon ako ba't ako matatakot? Darasal ako, bahala kayo dyan. So, totoong takot ang mga demonyo kay Lord? Yes. Promise, 100%. Takot talaga sila. Even yung mga holy things, basta bless, Mga takot krus. sila. Krus, Talaga? rosary, holy water, holy salt, lahat yan. Takot sila. Kasi masakit. And I've experienced it. And eto pa yung napansin ko kasi nung time na sa camera na may attack, iba-ibang religion Yeah. yung nagdarasal para sa akin. Diba? Tapos meron pa dong may Jehovah pa ata May na Jehovah nandun. pa. Marami tayong kaibigan doon. May mga Yes, Christians, na pumunta. born again. Yes. And masakit para dun sa So it's better that more people at saka alam ang mo yun, magdadasal para sa'yo. INC, kahit ano, kasi born again, Jehovah, as long as ang tinatawag naman natin yung Diyos isang talaga. Lord lang. Kahit Yes. mga Muslim? Hindi, wala akong Muslim na ano dun eh. Pero I think yes. Yeah. I think yes. Pero yun yung napansin ko doon kasi nagre-react and nasasaktan yung nasa katawan ko. So, doon ko nakita na pwede naman pala magkaisa eh. Pero yun nga lang, through this experience. You mentioned already the triggering factors, anong ginawa mo para mas makilala mo yung sarili mo, mas makilala mo yung reason para malaman. Talagang nag-investigate ka rin. No? Tinrace talaga Tinrace namin mo bakit rin nangyayari. ano yung mga dapat na gawin ngayon. Kasi you're a journalist. You're a journalist and you live in a world of facts. But ang experiences mo, Out of you this draw world. to the unseen. Hindi nakikita. How do you reconcile the two worlds? Kasi there's irony, ha? Di ba? Parang reporter ka pero may mga nakikita kang hindi mo pwedeng. I mean, how do you reconcile these two sides of your life? Kasi pag facts, ano naman eh, may mga natural happenings talaga na ang hirap i-explain. Siguro it is how you accept and paano mo siya bukod sa tatanggapin, paano mo siya i-handle on your own para, di ba, mismong ako, nagduda ako sa sarili ko, tama ba yung nakikita ko? Yeah. Di ba? So, pumasok pa rin yung pagiging journalist na Journalist kailangan. ko, ha? In na fairness. Kailangan timbangin ko. Talagang nag-ano Diba? ka dun. Kasi Based on experience. Yes. Kailangan ko i-validate na Tama ba yung tama nakita ba? ko? Oo. And then, nalalaman ko na lang na tama yung nakita ko dahil na-possess na ako. Alam mo yun? So, ang hirap kasing na meron talagang may ganun talagang mundo. And that time din, naniwala ako na kung may Diyos, meron talagang mga demonyo. Meron talagang evil. Kung may light, may dark. Nagigets mo yung ano. So, yeah, good. Kung may light, may dark. May light, may dark, may bad, may good. May good. Diba? Andyan yung evil, andyan si God. You know what? Because for the longest time, ako talaga, I don't believe in evil. I don't believe in Satanas. But it's true. Oo. It's true. Pero that experience, talaga doon ako totoo pala talaga. Kasi ako, I want to keep my faith eh. I want to keep my faith na dapat kay Lord lang ako. Kasi if I entertain those, yung mga ganyang pananaw, o ganyang, alam mo yun, yung, baka ma-distract ako. Ma-distract yung faith ko. Pero there's hindi. nothing wrong din pala
to be Kung i-acknowledge mo na meron ganun realistic. talaga. Yes. Na i-acknowledge mo yun. No, as long as you have to keep your faith. Yes. Alam Diba? mo kung ano In the talaga. Lord. Yes, Correct. true yan. Oo. And Has your paranormal skill affected Yung daily life ko? your life as a journalist or your credibility as a journalist? hiwalay naman kasi yung gantong out of this world ng mga experiences sa trabaho ko. Oo. Kasi sa trabaho Siguro yung natin, operation na-affect because may mga days na hindi Yun. ka makaka-report. yung moment lang na yon. Kaya simula nun, hindi na ako... But it doesn't question your credibility. Yes, hindi It doesn't naman. affect Kasi your syempre, based on facts pa rin tayo. Oo. So, hiwalay talaga siya. And ano ba? Have you ever felt by your sixth sense na nakaguide din sa work mo? Na parang nakakasense ka na may danger before it happens or truth hidden beneath what is spoken? Siguro, ano lang. Nakaka-deter. Alam ko itong Oo. totoo. Ay, hindi totoo. Yes, may ganon. May ano ka? Oo. May ganong May, ability. and siguro share ko lang. May ilang beses na may mga dreams ako na nangyayari. After ilang araw, nangyayari siya. Na parang significant naman sa buhay ng family ko, sa buhay ko. So parang na-foresee ko kung ano yung mangyayari through my dreams. May ganun ako na ilang beses na. So, alam mo yung parang pinakita sa akin yung mangyayari. Pero bihirang-bihira lang yun na. Hindi yun most of the time. Very bihira. Tapos, very significant yung mangyayari. Sa Senado, sa beat mo, may mga pangyayari ba na naunahan mo yung balita? Dahil nakita mo na. Ay, wala na. At alam mo, yung senador na to, sinungaling. Wala. Alam mo na. Pero ano. Nai-feel mo na? Oo. At saka hindi lang ako nakaka-feel. I mean, di ba? Kasi sa demeanor, the way kung paano magsalita, paano nila dalhin yung sarili nila, kahit wala kang paranormal, makikita mo kung nagsasabi Who's na totoo. guilty or not. Guilty or not. And it's for the people to judge na rin. So, and I think, ability yun ng lahat. Yes. Hindi lang sa akin. What lessons do you want to share? To share to, not just in the newsroom, no, but also in your life's unseen battles? Na gusto mong matutunan na hindi lamang ng mga journalist, kundi ng mga katulad mo na may mga ganyang skill? Siguro, bukod sa wag tayong mamuhay sa takot, dumating din pala ako sa point na parang gusto ko na mawala. What do you mean? Like, sana kunin na lang ako ni Lord. Ay, gano'n. Hindi naman ito yung Hindi naman yung... depression? Hindi naman. Okay. Na parang dumating din ako sa point na mag-madre na lang kaya ako. Pero feeling ko di ako tatanggapin. Kasi nga parang naisip ko... Baka mamaya ikaw si ano. Sino yung sa Madre na sikat na movie? Hindi naman. Hindi naman ganun. Hindi. Yung parang naisip ko lang nun, baka siguro pag nasa church ako, wala nang gugulo sa akin. Kasi yung time na yon gulong-gulo pa ako, hindi ko pa alam yung gagawin. So, siguro yung mai-impart ko na lang sa audience natin. Ano ba? Siguro, alam mo talaga yung faith mo kay Lord. Huwag kang matatakot. Kasi andyan lang siya. Dati kasi ang experience ko, may marinig lang ako. Hala, ayun na. May makikita na ako. Nagpapanik na ako. Yun yung una ko nararamdaman. Ngayon, once na may narinig ako na very unusual, bahala ka dyan. So, wag mo silang, wag kang magpakain or magpalamon sa takot. Ikaw ang lumaban. Ikaw yung, silang lamunin mo. Sila yung labanan mo. So, yun. Yun kasi yung unang nararamdaman natin, takot agad Pero as long as tiwala ka sa sarili mo, alam mo yung faith mo, wala kang question sa sarili mo. Kasi yung point din sa buhay ko na question ko, bakit? Bakit ganito? Masama ba ako? Masama ba akong anak? Yung mga ganon. So, minsan na-question mo yung mental mo, yes, di ba? na-question ko rin yan. Minsan natanong, bipolar ba ako na gano'n?
Hindi naman. Pero parang tama ba? Di ba? Baka mamaya may ano lang ako. So, and syempre yung support ng family. Number one. Very Pinaka-important. Very important. Napaka-importante nun. Kasi ang hirap ng ikaw lang yung lumalaban mag-isa. Tapos wala pang nakasuporta sa'yo. Na wala pang naniniwala. And i-share ko lamang din na hindi ka nag-iisa. Simula nung nakita ko na hindi ako nag-iisa, na marami pala kaming ganito. Kasi may inatanan ako yung paring Paano hindi ka nag-iisa? Marami kayong may ganyang skills. Iba-ibang ano lang, iba-ibang level or iba-ibang ability lang. You think, I'm sorry to ask you, di ba kasi parang mga mutant? Hindi Di ba gano'n yung mga mutant na nagsama-sama? isa ka bang, ganun bang pakiramdam nyo? Hindi. Parang, ano ba? You're special. Hindi ko masabing special. Siyempre, gusto pa rin namin maging normal. Katulad ng iba. Gusto namin itrato din kaming normal. Pero nasabi ko na hindi ako nag-iisa. Kasi may inatanan ako once na parang nakalimutan ko na kung ano yun. Basta andun yung exorcist na pare. And then lahat ng mga katulad ko, ang dami namin. Talaga? Kaya sabi ko, ay hindi ako nag-iisa. Anong pakiramdam? Na hindi pala... Na hindi ka nag-iisa? Hindi ako alien, hindi ako abnormal. Ganun yung feeling na parang, tanggap pala siya na hindi ka tulad nung early days na parang sinushoe away nila na, gawa-gawa mo lang yan. No, nakita ko doon na marami pala kami. So doon ako mas na hindi lang pala ako, hindi lang siya isolated case. Anong maipapayo mo doon sa mga katulad mo? Na hindi pa alam yung gagawin. You mentioned your tips or your advice to the family, but how about to the person na hindi pa alam ang gagawin, nakikinig ngayon o nanonood ngayon? Sa sarili, lumapit agad sa... Oo, yun lang talaga. And mismong sila, wag silang mag-hesitate na sabihin sa family, mag-reach out sa friend. Kasi kahit sa kaibigan, di ako nagsabi nun eh. So, try muna natin. Ako, like, kung yung mismong taong nakaka-experience nun, try munang sabihin niya sa family. Kasi may moment din na baka sinusolo lang, hindi rin alam ng pamilya, mag-reach out sa friend, mag-reach out sa church nyo. So, ikaw rin mismo ang gagawa ng paraan paano mo matutulungan sarili mo eh. Hindi siya basta lalapit sa'yo na biglang may help. No, dapat alam mo rin sa sarili mo kung sino yung mga taong dapat mong lapitan, na makakaunawa sa'yo, na pwede mong pag-share ng mga experiences mo. So, yun. And of course, syempre kailangan talaga church. Yun talaga yung pinaka yes. Final question and parting message mo na rin sa mga nanonood sa atin. Ano yung gusto mong iwanang mensahe sa lahat? Lalo na ngayong undas. Yeah, oo nga no. Ngayong undas. About this gift. Or kung ano man, kung may gusto ka bang ang katotohanan is, kasi ang akala natin the truth can only be seen or can only be heard. But your story reminds us that the truth is not always just what we can feel, what we can see and what we can hear, right? It's also about what we feel, what we sense, and what we believe. Yan po ang katotohanan. No? So faith in God. Yeah, hindi man exactly. natin nakikita si Lord, but that is the truth. There's God. Your story reminds us that. We have to keep our faith. Keep believing in the Lord. Right? And siguro panghuli ko na lang din, no? Sa sarili mismo natin, hindi naman natin i-embrace. Kasi once na in-embrace natin tong ability na to, pwede rin magamit sa hindi maganda. Like, di ba, may nag-attempt na gusto kong gawing medium. Siguro i-acknowledge natin na it really happens. Yeah. Nag-e-exist ang evil sa mundo.
And yung mga nakikita natin na sinasabing soul, like soul ng family, I think it's not a soul. Kasi I tried to offer a prayer, pero minak lang yung prayer ko pabalik. Kasi once na namatay yung mahal sa buhay natin, it's either heaven or hell. Yeah. 'Di ba? Hindi ka naman pwede magstay dito sa mundo. So ano yung nakikita natin dito? It's not a soul of your loved ones. It's really the evil. So So yung mga naiwan ay I think it's evil. may mga unfinished business. It could be. Oo. Or yung mga, sa tingin ko lang yung mga taong possible na punta sa hell and they're evil now. Once nasa hell ka, hindi ka naman, 'di ba? Kung nasa heaven ka na, hindi ka na babalik dito. 'Di ba? Exactly. So kasi parang those So do you believe also that there's heaven and hell? I think yes. Though hindi ko pa siya nakikita. Pero dahil So yung nakita ko yung picture evil. ng langit at ng impyerno na dinidescribe sa mga Yun, movies. hindi ko pa siya na-foresee or nakita. Pero siguro somehow, kasi napanaginipan ko yung papa ko na yumao na. And then I saw him maliwanag. And bumata yung itsura. And ako, yung at peace yung itsura. So I think that's heaven. So baka ganun yung heaven. So I think totoo na may heaven and hell. And then siguro, I'm trying to say na wag natin i-embrace pero i-acknowledge natin na nag-i-exist siya. Na hindi natin pwedeng isang tabi na hindi totoo yung experiences ng mga taong katulad ko. So wag nating, ang tawag nito, kung walang tutulong sa atin, tayo na lang mismo sa sarili natin ang tumulong para sa sarili natin. And then, once na nakuha na natin yung help, try natin educate una yung family. Kasi yun muna yung ginawa ko. In-educate ko yung family ko hanggang sa unti-unti sa mga friends, sa mga katrabaho. And then, eventually, they do believe. Kasi nga, nakita nila. Sa mismo mga mata nila yung ganong experience. So, ayun. Yun yung tingin ko na mga dapat na gawin nung nakaka-experience. And yung mga taong alam na kung may kakilala silang katulad ko, yun yung I think na pwede nilang advice na maibigay. Ayun. That was a very deep conversation. Oh. Thank you, Conj. Thank you for sharing with everyone your story. As I mentioned earlier, itatry ko maging light yung kwentuhan Pero because hindi. it was very a sensitive topic. And Conde is my friend, so it's really hard to discuss this kind of topic, lalo na in media, no? So, kasi parte ako ng kwento eh. So, talagang para sa akin, kailangan dito ng alam mo yun, yung puso. Ng, alam mo yun, yung parang, paano ba? Paano ko ba ikukwento? Parang kailangan ng mas malalim na pangunawa bago mo ma-share ang ganitong topic. And I appreciate your courage. I admire your courage. I admire your openness, no, your bravery to, to counter at to at mahirap understand your world, your two worlds. Hindi lang yung real world mo, pati rin yung spiritual world mo. No, at natutuwa ako because finally you are, I'm sure, I'm hope that you will finally masarado na yan. Sabi mo nga sa kanina, you are in control. Yes, I'm in control. But we don't know what will happen. And I'm praying for you talaga na sana mawala na yan kasi it's good to be normal but sabi mo kanina, you don't call it as a blessing but you don't also call it as a burden as long as you are in control. No? And sana marami tayong mga kababayan ang maraming natutunan sa kwento mo. Hindi po ito kwento lang na nagbabalik tanaw lang kami. Because we want also you, especially nanonood sa amin, na matututo at mas maintindihan
na hindi po nag-iisa si Conde. Marami pong mga pamilya ang may ganitong kaso rin at nakaka-experience ng ganito. At ito ang mga dapat ninyong gawin. No, ito yung mga dapat ninyong gawin kapag nakakaranas kayo ng ganito. And as I mentioned earlier, her story reminds us that the truth is not always just about what we feel or what we see and what we hear o yung narinig natin, what we hear, no? It's also about what we feel, what we sense, and what we believe. Kaya nga si Lord, sabi ko sa inyo kanina, we believe in God and that's the truth. That's part of, hindi mo pwedeng questionin yun. Our belief, our pananampalataya, hindi pwedeng questionin because that's the truth. If you are an evil, of course you will say, walang Lord. Mm-hmm. Okay? Thank you. Hindi po ako magpapastor. Joke lang. Hindi po ako magpapastor. Thank you everyone. Thank you. Thank you, JV. Cons, thank you again. Oh. Thank you everyone. Again, this is... Na-relive yung memories ko kasi. Tuloy ako, na mental block tuloy ako. Gusto ko kasing maging light lang. So, baka sabihin ninyo to si JV, magpapastor, magpapari. As much as possible. Seryoso, I want gusto kong maging light kasi napaka-seryoso ng topic na to. Pero seryoso kasi talaga siya. Ang topic. Nangyayari talaga siya. Hindi, kaya alam mo ba, Cons, I'm sorry, idadagdag ko na lang, nag-research talaga ako. Paano mag-interview ng ganitong topic. Kasi this is mga very sensitive topic. And some may not understand fully kung and ano yung... baka ma-offend pa yung iba, di ba? Again, thank you. Hope wala naman tayong na-offend. I hope wala tayong na-offend. Kaibigan ko si Conde, that's why sana yung mga na-offend ko, yung mga joke ako or what. Kaibigan ko si Conde, matagal na po kami ganito, kung magkwentuhan. And sabi ko nga sa inyo, I want to make it casual lang. Kasi para lang mas lang light. Oo, light. Kasi ang bigat. Anyway, thank you again, Conch. Thank you, JV. Thank you, everyone. And that's The Right Show on Record with JV Arsena. Muli, sa susunod na linggo po, ito po ang totoong kwento.